Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Good evening, Philippines. Good evening, world. O, tingnan mo nga naman, ha? Kala Miss niya. Universe yun, ah. Siyempre, di ba, ganyan talaga. Di ba? beauty pageant. Ngayon, ang mga greetings natin ay dapat kakaiba. Bakit? Kasi para magising ang diwa ng Ang ating mga bagay. nakikinig at nanonood sa atin. Dahil syempre, habang kumakain sila, ano yun? Oo. Anong klaseng greetings, di ba? Oo nga, sasabayan natin ang kanilang... papalingon. Sasabayan natin ang kanilang hapunan. Ano ba- Hapunan. ano Lagi ba- ko sinasabing gabihan. Gabihan na Oo, sabihin ko. mali. Hindi gabihan, ha? Hapunan. Oo. Okay. So, sasabayan natin sila sa kanilang pagkain ngayong gabi. Alas 7 ng gabi. Yung iba kumakain na mas maaga. Ikaw kumakain ka ba na mas maaga? Oo, Ako actually, rin. mas maaga. I eat around before 6. So, mga 5. Kumakain ako ng Kung kakayanin. hapunan. Ako rin, kung kakayanin. Bakit? Para matunawan. Kasi Yun, para matunawan. totoo. Para Totoo ka matunawan. dyan, di ba? Ah. Para pagtulog mo ng mga 8, 9, Oo, medyo magaan-gaan na yun. magaan yung chan, di ba? Oh, anyway. Senior concerns kasi yan, di ba? Kasi Sige pagbata, nga. di ba? Next Pero time, totoo yan. sasabihin natin yung mga senior concerns natin. nga, Well, maagang maantok. Yes. Ayan. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin walang iba, Attorney PG Galang. Yeah, hello sa mga nanonood sa amin sa Facebook, sa YouTube. Kung gusto nyo mag-text sa amin para sa mga problema nyo, go ahead. Sa pag-Globe, it's 0954-310-0331. And if it's Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook. Yes. Alam mo, Attorney, pagka kunwari nakikita ko yung episodes natin, kahit na mga past episodes natin, maraming nanonood. Kaya hello na dun sa mga nakatutok sa atin na hindi live, pero yung nire-repeat nila yung ating mga episodes for their reference. Oo nga. Ganyan, Buti diba? naman, wag lang kayo mag-rely sa ChatGPT sa mga tanong nyo. Correct, di ba? At saka Oo. hindi lahat ng mga nasa ChatGPT tama. Totoo yan. Actually, na-try ko na yun. Ano pinaglalaban mo, Mare? di ba? Parang wala ka nang pinaglalaban. Parang may kasalanan sa yung ChatGPT ang ginamit mo at hindi kasi napahamak ka. naiinis ako sa kanya, ba't ngayon lang siya dumating? hindi no kapanahunan natin, di ba? Alam mo ngayon, actually mahirap magturo with ChatGPT ChatGPT. around. Totoo yan. Oo, Kasi ako anyway. i-teach, di ba? Yes. So, mas challenge sa mga professors ngayon. How to spot. Really? Yeah, how to spot? Pero ba't ikaw nagpapa-essay ka ganyan? Puro essay? Oo naman, puro essay ako. Para alam kung galing sa utak na. Paano kung mali ang Ingles? Okay lang? Hindi okay sa akin. Hindi okay. Hindi kasi I teach law. Ang weapon sabi ko, ang sandata ng abogado ay ang kanyang pananalita. Di ba? Sabi niya, hindi ako Our words are our weapons. Meron akong tanong dyan. Attorney, what if magaling akong mag-express pero hindi ako magaling magsulat? May ganon. Kailangan ka matutong magsulat. Talaga walang choice? Oo naman, kasi that's the profession you chose. So, which doesn't mean na lahat ng mga abogado magaling magsulat. Nakakabasa na Di rin. ba? Oo. Meron nga mga abogado, sorry ha, pero Oo, parang murder of the English language. Oo, di ba? Pero kasi... I'm not saying hindi ako, nagkakamali rin ako, pero kasi nga, syempre, parang ang taas na expectation mo pagka ikaw ay Wag naman, tao rin naman ng diba? mga abogado. Pero yun na nga lang, hindi naman kailangan din kayo maging Pulitzer Prize winning or Nobel, Kailangan na naman ay tamang yung grammar, syntax, di ba? Lalo na tayo sa Pilipinas, it's still English. It's still English. Bakit ka ba kay English ng English? Sa Pilipinas man tayo, pwede man tayo mag-Tagalog? Actually, pag nagte-testify ang mga witnesses, pwede naman mag-Tagalog, may interpreter naman. Kasi kailangan sa stenograph, sa notes, English. Ganun pa rin talaga. Talaga? Hindi ba kaya napaka-bias doon? Ang daming mamayang Pilipino hindi naman marunong mag-English. Kasi ang problema, okay, Tagalog tayo. Sa Cebu, it's Visayas. Oo. Sa ibang, sa Visayas, mga Cebuano, yung ganyan. So, hindi rin pare-pareho ang ating mga dialects. Pero hindi. Parang sa akin dapat talaga may
Tagalog. Meron naman talagang Tagalog. Pero pwede naman, pero yung mga abogado kailangan English. Yung mga witnesses pwede yung Tagalog. Sige. Anyway, eto na si Rose, 35 years old ng Cavite City. May kapitbahay kaming sobrang ingay at magulo. Halos buong araw nagmumura, nagwawala at nagbabasag ng gamit. Wow. Isang beses, sinutukan pa ng kami Nandaliri. ng daliri at binantaan na papatayin daw kami at may baril siya. May mga record na siya sa presinto, kabilang ang mga pananakit at aligasyon ng pamumulestya. Pero paulit-ulit lang siya nakakalaya. Nakapagbarangay at blatter na rin kami at may mga audio recordings. Pero pakiramdam namin ay may connection siya sa barangay at sa pulis. Pwede ba kaming dumiretso sa mas mataas na opisina o mag-file ng petisyon? At anong tamang steps para maproteksyonan ang mga residente? Ay. Taga saan siya, Nga, friend? Saan siya? Taga saan siya? Sa Cavite. Cavite. Matatapang kasi ang mga tao sa Cavite. Ganun ba yun? Ba yun So, ang pwede ka nang magganyan-ganyan? Ay, siyempre hindi pwede. Hindi naman sinasabi. Okay, ilang beses raw sila nagpabarangay at wala nangyayari. So, okay, pwede rin nga, sabi nga, narinig ko sa direct, pwede rin sa City Hall. Kaya nga. Pwede sa City Hall kasi mukhang it's a peace and order problem. Situation, Situation, no yes. longer barangay, di ba? Oo. So I would suppose that you can go to your authorities na to establish peace and order. And this is a pattern, no longer a single event na ano. So, a pattern. Actually, parang feeling ko nga rin, if you're going to be kind, di ba? Baka naman may mental health issues rin yung kapitbahay mo kasi parang nagmura, nagwawala. So, maybe best nga na you go to, saan siya sa Cavite, so kung saan man ikaw sa City Hall Oo. na malapit. At humingi O ka kaya ng gawin mong tulong. viral yan. Libel pa siya, ko naman. Ay, ganun ba? Oo Sorry naman. oo, Sorry wag naman. Sorry naman. Sorry naman. Oo, wag naman, di Hindi ba? kasi ang ibig sabihin, kung nagaganyan siya, mga pulis, baka pwede niyong pumunta dito on the Kasi, spot. ang normal is that if kung ikakaso mo, kunyari, kung dinuruan siya at sabing babarilin siya, okay. that's a grave threat. Yes. Grave threat, that's actually a crime. Oh. 'Di ba? Pero ang grave threat, maliit. Tama yan sa barangay. So if you want it to be grave threats, this is the legal way of doing it, is that you will really file a complaint sa lupon ng tagapamayapa sa barangay, and then kung hindi kayo magkasundo, then you can file grave threats using sa fiscal, and it will be a crime. Na maliit lang naman ng penalties doon, 'di ba? Pero at least baka sakaling matuto yung kapitbahay Tanong lang, mo, attorney, diba? tanong lang. For example, nagwawala na siya, ganyan. Pwede mo siya kunan ng video? Pwede for evidence, pero kailangan mag-iingat ka dyan kasi without consent. Only for legal purposes can you use the video. You cannot make it viral. Example lang. Di ba kasi ngayon, pag nagkakaroon... Kunyari, if it's in a public place. Yes, it's a public place. Oh, Siyempre, diba? nasa labas siya. If it's in a public place, so parang and if he is aware that his video is being taken, and he did Or not maybe there's a CCTV somewhere. public CCTVs can be used. Oh, for, example, CCTV ng bahay na nasa labas. private CCTV can be used, but you have to ask the consent kung sino yung may-ari ng private CCTV. Kunwari ako, Kasi Akin yun. Kasi okay, yung private CCTV is coming from here, sa bahay. Pero Palabas, yes. Palabas. Then if Oo. it's in a public place, then it's okay, you can use it. yes. Oh, yun ang maganda. Kasi kung nagwawala siya, nagmumura siya, makikita sa CCTV na ginagawa niya yan, hindi ba? Actually, At saka natatakot ka sa buhay mo. Oo. Baka gusto mong tawagin yung mga pulis-pulis. Eto, nakikita nyo, Actually, kung madaming beses na siyang napupunta ng barangay, Oo. madami na siyang beses na hindi naman ang susolusyon ng barangay, then it's best to elevate it to the city hall kasi it is a public order Correct. problem. Diba? And Oo. I understand na baka nag-aalangan kayong magkaso dahil baka mapagbuntungan kayo ng baka balikan siya. balikan siya, Oo. nagduduruan na siya at may barel, then it's best to elevate it na hindi na kayo ang mag-solve nito, kundi yung barangay captain nyo or yung mas mataas. Oo, diba? okay. Sige, good luck sa'yo. Ingat. Okay, ingat. Sige. Si Alex, siya ay 30 years old ng Laguna. Binigyan ng lupa ang kaibigan ko ng kanyang magulang bilang regalo. Mga 300 to 400 square meters ang sukat. Wow, Nang lupa. i-compute. Wow. 'Di ba? Ang donor's tax,
umaabot naman ito ng higit 700,000 net of taxes or fees na hindi kayang bayaran ng magulang or ng anak. Parehong senior at walang trabaho ang parents at hindi rin financially capable ang anak. Gusto lang sana nilang mailipat ang lupa legally. Normal ba ang ganitong klaseng donors tax at may paraan ba mabawasan ng babayaran? Bakit ganon? Wait lang. Okay. Donors tax. 300 to 400 square meters sa Laguna ang property kaya? Oo, sa Laguna. Kasi depende yung property kung nasaan. Hindi, ang donors tax is set 6%. Hindi Fixed? yan amilyar. Donors tax yan. Ang donors tax is the tax that is paid when you give something gratuitously. Ang ibig sabihin ng gratuitously is walang bayad. Di ba dapat walang bayad din? Kaya nga. So, hindi. Ang may bayad, yung tax. There's such a thing as a donors tax. Okay. Talagang sa tax may forever, no? Oo. Pag buhay ka, may tax ka. Pag 6 mamamatay ka, may tax ka pa rin. 6% yan Diba? of May the forever value talaga. of the property. So, paano kung hindi mo mabayaran? Actually, 6%. Actually, okay. Kunyari, niregaluhan ka ng mga magulang mo or meron ka 6%. Pero if it's a stranger, 30%. Pero kunyari, kung magulang or kapatid nagregalo sa'yo, meron munang limit. Kung 250,000 below, libre yun. Walang tax yun. But if it's above 250,000, that's the 6%. So paano nga kung hindi niya mabayaran? Wala siyang magagawa. Hindi mabibigyan ng certificate authorizing registration niya ng BIR na maililipat mo sa ID sa pangalan mo yung... So, hindi mo maililipat sa pangalan mo, doon pa rin sa magulang mo. Oo. So, Until such time, magkaroon ka ng pera. ipunin niyo yung... At least alam mo na kung magkano ang donors tax. Oo nga. Ipunin Pero mo na. ipa-recompute mo pa rin. Pwede ipa-recompute, pero it's a set the 6%. I see. Oo. Or kaya, attorney, Hindi yun nagkakaroon ba ng na-negotiate. Hindi yun amnesty? Wala, hindi yun amnesty. Hindi na-amnesty ang donors Ang tax. donors tax. Oo. Estate tax ang na-amnesty. Yes, estate tax ang na-amnesty. Estate tax So in ang- short, iintayin pa niya mamatay magulang niya? Pareho rin ng tax ng ng donors tax tsaka ng Estate estate tax. tax 6% din. O kaya nga, di Pareho wag mo na lang. munang ilipat sa'yo, nangangailangan ka, te. Oo, di ba? Pag hindi, wag muna. Kasi baka, ayun na nga, siguro akala nila para gusto na lang ilipat kasi para hindi na sila nagbabayad ng amilyar. Hindi ganun eh. Oo nga. Pero, kung sakaling yumaon na yung mga magulang at manahin niya, pareho rin naman 6%. Sa kanya pa rin naman mapupunta kung sakaling nag-iisa siya. eh, di ba? Unless may mga kapatid, baka gusto ilipat sa kanya bilang anak na sa kanya na yon. Okay. Sige, eto na. Uy, wow, ang layo nito, attorney ha. Si Cebu. Ana ng Cebu. Oo nga. Magandang gabi sa'yo, Ana. Si Mare Yao ito at si attorney PG. Good evening, Ana. Good evening po. Linaw. Ano ba mas malayo, mas malinaw? Yung mga mas malapit. Di ba? Sige, ano yung problema, Ana? Good evening po. Ay, kakasabi lang natin. Kakasabi lang nawala. Wala ba? O, Ana, kamusta? Po. Anong tutulong namin sa'yo ngayon, Ana? Yes po. Go. DepEd employee po ako, ma'am. DepEd. Tapos, may paninirang puri po na ginawa sa akin sa school. Isa po siyang guro. Tapos, Paano? Online? tanong ko po, matatanggalan po ba siya ng lisensya if found guilty sa korte? Ang pagtanggal ng lisensya, usually sa PRC yan kung guro, ha? So, kahit na pumunta ka muna ng korte, baka i-direct ka muna sa PRC dahil ang PRC ang nag-i-issue ng mga lisensya sa mga guro, di ba? But yes, pwede, actually. Paninirang puri in what way, Oh. Ana? Paano kanya siniraan? Is it online? Is it sa harap ng tao? Paano? Sa mga kasamahan ko po. So yung mga nagsalita kasamahan ko po, yung via text, ko. via... Tapos, sinabihan po ako na kabit. Tapos, ako ang sinabihan niya na may nangyari po kasi na panguha ng mga or pagputol ng bag niya, personal bag niya. So, ako yung... Ay, hindi ko naintindihan. Ulit. Parang- Sorry. Ana, ulitin mo, anong ginawa nitong taong ito sa'yo? Yung paninira sa'yo was done verbally or sinulat niya sa mga ibang tao? Verbally po. So slander. Verbally. Slander. Sa mga
kasamahan ko sa trabaho. Okay, una Yung muna, mga Ana. kasama ko sa trabaho, yun sila yung mga witnesses ko. Okay, so willing silang sabihin na sinabi ng taong yung mga bagay na yun ukol sa'yo. Opo. Okay. Ang nangyari yun is slander. 'Di ba? There's different kinds of defamation, 'di ba? Yung paninirang puri. Defamation can be libel. Pag libel kasi sinulat, either online or actually talagang sinulat at pinamigay sa ibang tao na basa ng ibang tao. Tapos meron yung slander can be by deed or slander which is yung nagsalita laban sa'yo. So, yung nangyari sa'yo, Ana, is slander. Ikaw ay na-slander ng taong yon. So, that's actually a crime. Diba? So, yes. So, kung gusto mong, you can actually file a case of slander, and if it's proven na yun talaga yung nangyari, then pwede siyang matanggalan ng lisensya. Kasi, very strict ang moral code ng PRC, ha? 'Di ba? So if they are if it's proven na malicious yung ang pag-commit ng crime niya against you, then kasi ang PRC, it is among peers, 'di ba? Kasi ang mga nasa PRC, fellow teachers, fellow doctors, Saka yung mismong regulatory person nata, nasa industriya. nasa industriya. So they it's a policing of their own profession. Pwede naman siya matanggalan ng lisensya kung na-prove Prove yung mo muna. claim mo sa kanya. Although pwede rin hindi. Pwede bang administrative lang Pwedeng yan? administrative lang, masususpend muna siya. Pwede naman Sinabi mo na ba dun sa head nyo? Yes po, alam na po ng head. Kaso lang po, ang nangyari, yung kasamahan ko po is ayaw nang makipag-usap sa akin. Yung For the magte-testify na narinig niya yung sinabi nung tao against you? Ano po? Yung magte-testify in your favor, ayaw na? O ayaw na yung sinumbong ko po, ayaw niya niyang makipag-usap sa akin kasi nga, tapos na daw kami sa barangay. Ready na po kasi ako makakuha ng certificate to file action. May CFA ka na. So yung ayaw na makipag-usap sa'yo noong nareklamuhan mo? Yes po. Ano ba ang gusto mo, Ana? Tumigil siya? Danyos? Kasi slander can be settled if by financially actually nangyayari yon. Ayaw ba makipag-areglo sa'yo nitong tao, Ana? Ayaw. Hindi niya gusto, hindi niya ina-accept na ginawa niya yun. Well, wala kang magagawa kung ayaw niya i-accept yun. Ituloy mo na lang kung anong gusto mong ituloy. Total, magkakaroon ka na ng certificate to file action. And if you have witnesses, then Yes, then you have to make sure that your witnesses will really stand by you, and kasi ang kaso matagal, so baka oo sila ngayon, pero pagdating noong panahon na kailangan na talagang tumistigo, biglang Nawala na. Oo. Sayang pera. Oo. Okay, Ana. So, pwede ka na raw Pag magkaso. actually maganda yung ginagawa ni Ana kasi parang okay na sana kung Ano yun, Ana? Pwede na akong magkaso. Pwede na, kahit hindi pa settle sa Oo, yeah. Kasi pag nag-barangay na kayo, tapos hindi kayo nagkasundo sa barangay, ang i-issue talaga sa inyo ng barangay is CFA or Certificate to File Action. And from there, you can now proceed to whatever action that you want to do, either admin, criminal, civil, kung gusto mo. Okay, good luck, Ana, ha? Good luck, Ana. Pero mahaba-habang... Sana magkasundo na din Oo, sila. magkasundo na. Kasi, alam mo, minsan talaga pag dalawang babae, ang hirap, ha? Oo, pero sana yung... Pataasan talaga ng I think kung magsasorry na lang yung isa, no? Madali naman, di ba? Oo. Pero minsan talaga, Kung mag-sorry pride. sa'yo, okay ka na, Ana? Pag nag-sorry sa'yo, okay ka na, Ana. Yes po. Kailangan yun naman. din niya pong mag-public apology sa mga kasamahan ko po. Kasi nangyari po sa Actually, alam mo, sana meron kayong common friend na pwedeng Kaya gumawa nga. niya, na Actually, mag-intervene. Kasi hindi naman lahat kailangan ikaso kung ganyan. Kung ako, parang saka sayang pera, sayang kung panahon. pwede naman kayo magkabate, why not?
Actually, alam mo Ana, sa totoo lang, mga girl lalo talaga, minsan pagka nasasaktan tayo, yung mga pride natin, mas matataas pa eh, kahit na 5'11 ka lang. Di ba? Alam mo eh, 4'11 ka lang, pero ang 4'11, diba? taas-taas, Kakado, no? pero ang taas-taas minsan ng pride natin, ano. Ako rin ganyan. Small but terrible Sa ka ba? sobrang, hindi ako rin ganyan. Yung sobrang galit mo, parang sige. Pero after a while, isip-isipin mo na, sige na nga, never mind, di ba? Naalala mo yun? Ako kasi hindi ako yung talagang nagagalit. Para lang akong galit, pero hindi talaga ako nagalit. Pero once talagang galit ako, Sobra naman. oo, matagal ba? Tutuluyang mo talaga. Ay, oo. Alam. Ay, So, oo. ibig sabihin po, pwede po ako mag-continue sa Cortex. Of course, because that's Hindi the... kami nagkasundo sa school. Oo, pwede. Actually, maganda nga yun, Or hindi ayaw kayo nila. maganda nga yung ginagawa mo, yung ina-exhaust mo all your admin remedies before you file in court. Tama naman yung... Ano po? There's such a thing as exhaustion of administrative remedies. So, tama yan. Ginagawa mo lahat ng paraan bago ka mapunta sa korte. Oo, kung Yan. ma-resolve. Kung hindi mo ma-resolve doon, then that's the time you go to court. Okay. Good luck sa'yo. Sige, Ana. Thank you. Thank you, Ana. Thank you. Sabi niya, pare-pares pa naman tayong teacher dito. Wala tayong mga ganito. Diba kaya nga parang gusto ko silang magkabate kasi pareho naman silang teacher. Bakit? Hindi, kasi alam mo yun, ewan ko lang, talaga ang lalaki at saka babae magkaiba, ano? Oh, well, yeah. Pag ang lalaki naman pag sobrang galit, bugbuga na yan. Pero, alam mo, kahit na nagbugbugan sila the next day, Wala na. Totoo yan, totoo. Parang, pare, okay na tayo. O, sige, tas shake hands. Okay, na. yun. Pero sa babae, minsan, Ay, hindi. Paano na yun? Farmer. Iba, no? Farmer sa mga babae. oo, mapagtanim. Mapagtanim mo. Correct. At hindi biro ang At magtanim. parang mga elepante, never forget. Okay, si Nina, siya ay 33 years old at Taguig City. At tanong niya, I host short-term rentals in a privately owned condo unit. Management announced a scheduled water outage from February 19 to March 7 or sa certain date. O, kasi hindi natin sure kung baka lumagpas na itong episode eh. But the notice was posted only days before. And I already have a confirmed booking from a certain date. Okay. They claim the repair was discussed months ago, but there's no formal written notice sent to residents, only a notice about additional dues for maintenance. The repair is not urgent and water will be provided per floor, requiring residents to carry it. Do I have right to compensate for the potential income loss or any remedy against management? Kasi nagpapa-Airbnb siguro Nagpapa-Airbnb ito. to. Kasi short-term rentals eh. Oo. Pero paano yan? Parang it's a stretch. Yun ang tingin ko it's a stretch na mapapasagutin niya yung management. Kasi even though walang individual notice, there was notice. Alam mo na, di ba sa condo? Yes. Usually naka-note yung mga ganyang Nakapaskil. Nakapaskil yan eh. Oo. Na that is notice kasi they assume na nandun ka, mababasa mo sa elevator o sa lobby. Di ba? At saka for the common good eh. Lahat sila Kasi mawawalan eh. Hindi Para naman sa repair. Oo, at saka duty naman kasi ng condo corp to Na maintain. ayusin, oo. maintain. Hindi naman niya alam na meron kang Airbnb. Oh, unless- Baka mamaya sabihin pa nila, ba't ka nagpapa-Airbnb? Bawal pala dito. Exactly, I was about to say that kasi minsan ngayon yung mga ibang mga condos Bawal. ayaw nila kasi nga For security reasons. For security kasi para pa-iba-iba ang mga dumarating. Correct. Yung mga talagang mga residente, syempre ayaw ng parang every so often may bagong salta dito na hindi naman nila kilala kung sino and they have to rely on So, May laban ba daw siya? my professional opinion about this, may hirapan ka dito. Request for compensation. Oo, kasi it was announced, although it was only posted days before, hindi naman nila alam na may confirmed booking ka na. At saka, ang alam nila, puro residente doon. Wala naman sila alam na Were they aware that you are, baka mamaya pag magreklamo ka, lalo ka pang mapahamak dyan sa condo mo dahil condos na. It can happen. Okay, it can happen that if you really were not notified and that they were aware that it was being used as a business and that, kasi it's a duty naman kasi of the lessor and of the condo management to keep yung habitable. Everything functional. Unhabitable. Oo. So parang if it's a repair and just to maintain it, parang feeling ko it's reasonable and I don't think na parang
it's not hindi siya yung parang failure of upkeep eh. Nag-upkeep nga sila eh. Sorry for that. Sorry ha. Oo. Pero, kumbaga, it can, but I suggest na for the trouble that you're going to go through, hindi siya equivalent doon Sa stress mo. Sa stress mo, oo. Hindi That's siya equivalent. Hintayin mo na lang matapos para at least yung mga susunod mong mga kliyente sa yung short-term rental or Airbnb, mas okay ang stay dahil malakas ang tubig. Oo nga. Okay. May nagsasayaw doon kanina. Sabi niya, Kasi ibig sabihin, wrap ganun siya. Oo, mga ganun siya. wrap. Oo, natuwa tuloy ako. Nagising yung diwa ko dahil kay Aho. Eh, di ba? Akala ko, sinasayawan na tayo. Oo nga, sinasayawan tayo dito sa harap. Kailangan di ba? music. Anyway, maraming salamat po dahil sumasayaw na po yung aming executive producer dito. Di ba? Oo. Sabi niya, kailangan nyo nang mag-stop. Daldal kasi natin It's my limelight na raw. Anyway, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. Sana kahit papaano ay marami ho kayong natutunan sa amin ngayong gabing ito. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Ma Castro. Maraming salamat po. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone! Bye!